Yes po. Direktor, dito muna tayo tungkol po dito sa report na itatap nyo raw po, na itap na ba ang Interpol para habulin itong mga fake news peddlers na nasa ibang bansa? So, Bakit Interpol, sir? yeah. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Bali, reaction lang po tayo rito sa ating NBI Director na si Jaime Santiago. Na umano'y nakikipag-ugnayan daw ito sa Interpol mga kababayan ko, para daw madakip ang ating mga OFW na nagpapakalat ng fake news sa iba't ibang panig ng daigdig. At mamaya po may reaksyon tayo dyan. Panoorin po muna natin. Asalin niya na ngayon si Ginoong Santiago. Director, good morning po, Director. Magandang umaga, Manong Ted, DJ Chacha, sa mga nakikinig sa atin. Good morning po. Salamat sa panahon. Go ahead, Cha, please. Go. Yes po. Direktor, dito muna tayo tungkol po dito sa report na itatap nyo raw po, na itap na ba ang Interpol para habulin itong mga fake news peddlers na nasa ibang bansa? So, Bakit Interpol, sir? yes po. Yes, pagka nakapag-case build-up kami, nakapag-file ng kaso dito at may warrant na lumabas, whatever, ayun po, itatap po namin sila. Ganun po yun. Okay, so ito po'y kumpirmado na. Ilang individuals po ba yung tinitignan natin? Kung makakapagbigay lang po kayo ng overview kung gaano po karami o kalawak ito pong planong habulin ng NBI? Local and abroad, hindi po bababa sa 20 ang aming minamanmanan. At noon pa po namin sila minomonitor yung mga releases nila, yung mga ano nila, minomonitor po namin at kinocompile po namin. Nakakompile po sa amin yun. Ngayon po, ngayong present situation ay masyado po yatang lumalala. Kaya kami ay nabagabag na at masyado nang naguguluhan ng ating mamamayan. Pero, Director, can you explain po to us, is that possible na nasa ibang bansa? Wala po tayong jurisdiction sa ibang bansa? Through the Interpol po, pwede po ba yun? Na, kumbaga, mapapanagot? Ito po mga nagpapakalat ng maling impormasyon? Talagang ginagawa ng paraan? Hindi po. Tama po kayo. Yan po ang dilema natin. Katulad, for example, ang libel po ay hindi criminal case sa United States. Pero dito po sa atin, criminal case po yan, libel. Alright. Habang hindi criminal case doon, dito naman sa atin ay criminal case. Kaya paano tayong iintindihin ng ibang bansa na hindi naman sa kanila krimen yun? O bakit kaya po pa yan po ang hahabulin? isang dilema namin. So we're looking into other cases na, for example po, kung pumasok na po siya sa inciting to sedition, o that is a law, a crime sa United States, crime dito, yun po, ang tinitignan po naming anggulo. Tulad po ng tax evasion. Remember po, at alam naman nating lahat, depende po sa viewers, sa vlogger, ay nakakatanggap sila ng compensation. Titignan po namin yung anggulo na tax evasion. Nagbabayad ba sila ng tax dito? Nag-view dito sa atin. Meron tayo niyan mga kababayan, kahit maliit na vlogger lamang po ako, sigurado po 2 po ang aking tax. Sa susunod na buwan po, magbabayad ako sa aking napakaliit na business. May tax po yan, quarterly. At dito po sa aking pagbablog, nagbabayad din po ako mga kababayan. Nakapile po lahat ng mga resibo niyan. Kaya hindi tayo dapat matakot. Yung i-check po natin yan sa Facebook, for example. Ganun po yun. Opo. Director, sabi niyo, you will be tapping Interpol. Ito po ba anytime soon? Will it be this month or next month? Gaano po kabilis yung magiging aksyon ng NBI dito dun sa mga fake news peddlers na nasa labas po ng bansa? Sa ngayon po ay nagke-case build-up kami na pinag-aaralan naming mabuti yung mga pahayag, yung mga sinasabi nila. But then, alam niyo po, bilang ako'y dating hukom, ay binabalanse po namin. Guided po ang aking mga agent sa karapatan ng ating mga mamamayan, ng sino man tao, sa freedom of speech, freedom of expression. Binabalanse po namin yan. Hindi po lahat ng salita, komento, at saka isa pang tinitignan namin,
ang mga government officials ay hindi dapat onion skin, no? Yun po, lahat po yan ay binabalanse po namin lahat. Kaya hindi po kami tira na lang ng tira na nasaktan lang kami o meron lang sinabi against the government. Hindi po yun. May kalayaan pong magkomento ang ating mga mamamahayag, ang ating mga vloggers. Yun naman pala eh. Siguro po, Director, maganda, no? Himayin lang natin to bago ko tunghayan din yung mga sinasabing vloggers, no? O source noong mga fake news, ay kung anong kaparaanan para sila mahabol. I-define nga po natin, kayo po, sir, bilang isa rin pong former judge, ano pong kaya ang definition ng fake news? Ay, yun po, ay yung nagbibigay ka ng pahayag na hindi yun ang katotohanan, binabago mo. Katulad po yung isang creator na hinuli namin sa Cebu. Mm-hmm. Merong pinost ang isang TV station na yun ang pahayag ng ating Pangulo. Mm-hmm. Pero binago niya at ginawa niya yung bandang huli, binago niya na para bang nananawagan si Presidente PBBM na i-legalize na ang mga illegal drugs dito sa Pilipinas. Ay kitang-kita po na yan yung creator may mali, para lang kumita siya. At iniharap po namin siya sa media at ang media po ang nagtatanong sa kanya, inamin niya naman na para lang kumita siya ng pera. Ginagawa niya yun at umiiyak nga po at humihingi ng paumanhin, hindi na daw niya uulitin. Ganun po yun. So kasi nga po, kasi nga, di ba, sabi nga po ninyo, kapag kasi pahayag lang tungkol sa damdamin, sa pamamalakad ng gobyerno, pahayag po lamang tungkol sa kanyang pananaw sa lipunan, yun po ay freedom of expression and speech, di ho ba? Tama po. Klaro yun, okay. Tama po, Manong Ted. Pero kapag... Misi kayo po, sir, wag kayong magalit sa akin. Misi kayo po, naririnig ko, nagsasabi kayo ng maling nangyari, maling ginawa. Comment po ninyo yun eh. Ayun po ang damdamin nyo eh. Ilang bawa po, sinabi nyo, sir, na mali naman si Director Santiago dyan. Dapat ganito, dapat ganito. Comment nyo po yun eh. Pero kung nag-start po kayo na pinagmumuran nyo na ako, inalipustahan nyo na ako, lampas na po yun sa parameter ng ating freedom of speech. Ganun po yun, sir. O kaya magsasabi... Sinasaalang-alang po namin lahat yan, sir. O kaya magsasabi ka ng mga hindi naman totoo na mga events, halimbawa, no, na ginawa ng NBI, di ba, para gumawa-gawa ka ng balita, naggawa-gawa lamang, mali naman pala, to put the Bureau in bad light, yun po ang fake. Yun ang fake news, no? Kumbaga po. Kasi nga we have to really to have this line ng definition. But anyway, so sir, ito pong usapin ng mga vloggers na nando doon sa abroad, no? Sabi nga nung iba, ito magpapasintabi ako, may mga hindi matutuwa dito. Ang sabi nga ng iba, ang lalakas ng loob kasi nga daw nasa labas ng bansa na hindi mo kayang habulin, no? Opo. Kapag ganun po yung hamon nga, balikan ko lang po yung tanong ni Chacha, paano kaya yun kung he or she is emanating from outside of the Philippines? Yun nga po. Kaya nga po kami pinag-aaralan naming mabuti yan. Yun nga po. Kaya malakas ang loob dahil for example, ang libel, hindi krimen sa Amerika. Dito sa atin, krimen yun. Tapos, naturingan pa, for example, ay citizen siya dun. O paano naman natin mahahabol ng citizen ng United States at yung mga pinagsasasabi niya na hindi naman illegal sa kanilang bayan. Kaya po gumagawa kami ng lahat ng pamamaraan. At tulad po ng sinasabi ko nga po na ilan ba ang sinasabi niya na nagsasalita na siya na nag-i-incite na siya ng kaguluhan dito sa ating bayan, that is a crime sa United States at crime din po dito. O yan, pwede na po kaming humingi ng tulong, mapailan namin ang kaso, and then pag kami lumabas sa warrant ay humingi ng tulong sa United States at sa Interpol. Ito naman po ang tanong namin sa inyo,
NBI Director Santiago, no? Paano itong malaking fake news na ito? Kaya nyo po ba itong habulin? Ito panoorin po natin. Bago pa maaresto sa Pilipinas at iharap Ayan, sa malaking fake news International po yan. Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Yung nilabas Rodrigo nitong Duterte malaking ang istasyon na apply ito, huwag na ng nating asylum sa banggitin China. dahil kilala nyo naman po yan. Ayon po yan Yung sa nagsasalita na yan. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Noong Enero pa lang, pinaghahanda na raw ang plano para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ito sa mapagkakatiwalaang source na nakakaalam tungkol sa tinaguriang Oplan Tugis. 我愿特别指出，杜特尔特先生赴香港系私人度假行程，中方从未收到所谓杜特尔特前总统及其家人向中国政府寻求庇护的申请。对于某些无中生有或别有用心的所谓知情人士透露，希望媒体朋友们认真甄别，切勿轻信。 Ayan po, NBI Director Santiago, no? Kaya nyo po bang huliin yan? Yung malaking network na yan na nangunguna sa fake news. Diba sinagot na po ng China yan na walang ganong nangyari patungkol kay Tatay Digong. Sinagot na po, ibig sabihin malaking fake news itong network na ito. So sana naman umaksyon kayo. Hindi yung mga maliliit na kagaya namin ang kinakaya-kaya po ninyo. Hanggang sa iba't ibang bansa ginagawan nyo po ng paraan para sila ay mapanagot. Dahil sa sinasabi po ninyong fake news. Pero paano naman itong mga malalaking fake news na ito? Anong gagawin po ninyo dyan, NBI Director Santiago? Nagtatanong lang po ako, NBI Director. Huwag po kayong magagalit. Paano po ang gagawin ninyo dyan? So hanggang dito na lamang muna tayo mga kababayan at sana makakarating po ito kay NBI Director Santiago. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat. God bless.